Kabanata 15, Girlfriend. Naging ganoon ang bawat pagkikita namin sa mga sumunod na araw, lalo na dahil araw-araw din yata siyang bumibisita sa dating propesor na sinasabi niya. Masaya ko sa araw-araw naming pagkikita. Mas lalo lang din akong nagmamadaling lumabas ng school para roon. I wait for him all the time in the coffee shops near school. I've been so used to it that I got devastated when one day he told me about his nearing month's leave for his MBA. Hindi ko pa sigurado kung itutuloy ko nga ngayon. Maraming trabaho sa kumpanya. Siguro kung nanatili ako bilang labor worker, hindi na mahirap ang pag-alis. Hades said, ayoko rin naman. I couldn't imagine a day without seeing him, but I know the mature thing to do is to encourage his growth. Hindi ko man lubusang maintindihan kung ano ang kinalaman ng pag-aaral niya sa ibang bansa ng masters sa trabaho niya. Tingin ko, importante iyon. He wouldn't study if it's not important. You should go, I encouraged him. Kaunting tiis lang naman iyan at gaya ng sinabi mo, magaling ang papa mo sa trabaho. Kailangan ka niya pero makakaya niya rin naman siguro iyan. He smirked. I'll think about it. Matagal kasi at mabibilang lang siguro ang uwi ko dahil magiging abala ang schedule. Tumango ako at mas lalong tahimik na nalungkot. I tried hard to smile wildly. Di wala ka niyan sa debut ko? Hindi pa ako sigurado kung itutuloy ko, Felicia. Ngumuso ako. Ituloy mo na. Sayang, para rin yan sa future. Baka makinabang ako. Sa maliit na boses ko, sinabi ang huli. His eyes narrowed and his lips twitched. Uminit ang pisngi ko at tinabunan na lang ang hiya ng malaking ngiti. I tilted my head and winked at him. Paano ka makikinabang sa MBA ko? Nagtaas siya ng kilay. Baka in time, sa pag-uusap-usap natin ganito, magugustuhan mo pala ako. Di para sa future natin ng MBA mo. Isang malalim na tawa ang iginawad niya sa akin. Uminit palalo ang pisngi ko pero nakitawa na rin. Ang kapal ko talaga. I was just making it light though. Truth is, I'm sad that he'll need to leave. I couldn't imagine a day without him. Ang Sabado at Linggo ko nga parang natutulala lang ako sa bahay maghapon kaya hintay na maglunas. I don't think you'll stick with me, Felicia. You're just infatuated, he said smiling. Humilig ako sa lamesa at tinitigan siyang mabuti. Umiling siya at nag-iwas ng tingin. Baka umalis lang ako, magka-boyfriend ka na. Natawa ako. Bakit? Nagka-boyfriend na ba ako noong hindi ako nagpakita sa'yo ng ilang buwan? After knowing you were a Riego? I don't know with you. I didn't. And it's not like I'm looking for a boyfriend or I'm thirsty for it. Humilig siya sa backrest ng kanyang upuan. He rubbed his lower lip with his index finger as his gaze stayed with me. Baka ikaw pa ang tuluyan ng makahanap na magugustuhan. I'm busy with school. Umirap ako dahil ayon naman sa mga naririnig kong kwento, noong nag-aaral pa si Hades, marami talagang nalilink na babae sa kanya. Hindi ko masisiguro iyon ngayon at mas nakakasiguro pa ako sa sarili ko kaysa kanya. I'll be too busy to get a woman. You don't need to lift a finger, Hades Riego. I know you can just introduce yourself and the next thing is the panties flew off and the bed's destroyed from an all-night darn fucking. You can just lay there in bed while your woman serves you. Umismid siya sa akin. Saan mo natutunan ang mga ganyan? Natawa ako. Ang alin? Your words, Felicia, he demanded. That's not classified information. He gave me a warning glare. Nagtaas ako ng kamay. Fine. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Seryoso at malamig niyang sinabi. I looked at him from head till his upper abdomen, the only visible parts because the lower part is under the table. I'm not kidding here, Felicia. His voice was a firm thunder. No, but isn't that a possibility? You're handsome, rich, and Hades Riego. It's not funny. Ulit niya sa galit na boses. I pouted and effortlessly looked like a sad, guilty kitten. Iyang mga sinasabi mo, saan mo yan natutunan? Did you get a boyfriend while we're seeing each other? Hindi Marahan kong sinabi kasabay ng malungkot kong muka. Umiling siya at galit pa rin akong tiningnan.
Sa mga kaibigan mo, kung ganoon? Arturo Lopez or your exes then? Lalong namundok ang nguso ko at slow motion ang bawat kurap ko. Hindi Then from who? He demanded. I said it's not a secret. It's in the movies nowadays, so... Like what? Ewan ko. Basta meron sa mga music videos din. Sa internet. Umiling siya at uminom sa kanyang kape. The mood turned sour because of my aggressiveness again. I tried to turn it all okay through going back to what I originally said. If MBA means you'll be a better businessman, then you must go. Kapag tayo ang nagkatuluyan, ibig sabihin lalago ang negosyo na magiging asawa ko. Natiling galit ang kanyang mukha. I smiled cutely when his angry eyes glanced at me. It's not as if our children won't live a good life right now without your MBA, but they'll have a better life if you do it. You're making up for the profanities you just said a while ago, huh? Sumimangot ako at pumangalumbaba. Sa salita lang naman yun, hindi sa gawa. Subukan mo sa gawa. Banta niya. Nagkatinginan kami. Binagsak ko ang tingin ko, malungkot dahil ramdam na ramdam ang pagkakamali. For your information, marami akong naging boyfriend pero wala pa akong ganyan. Hanggang halikan lang kami rito sa lips at sa leeg at sa... Shut up! He said harshly. Kumunat ang noo ko at muling malungkot na tumingin sa frap ko. Aawayin mo ako pagkatapos mong sabihin na alis ka? Hindi siya nakasagot. Nag-angat ako ng tingin at nakita siyang seryosong nakatitig sa akin. Galit pa rin. Kailan ka alis? Hindi pa sabi ako nakakapag-desisyon. Okay. Sorry, I'm a bit too delusional. Agap ko bago ko pa madugtungan ng ibang kabalbalan. I'm only mad about your profanities and nothing more. Kinagat ko ang labi ko at tahimik na ginalaw ang stirrer ng kape ko. He sighed and moved forward. Napatingin ako sa kanya. Kitang-kita ko ang frustration sa kanyang mga mata. Do you really think it's okay for me to leave? Oo naman. Tumango siya. I'll call you often. We'll video call. Kahit wag na kung busy ka. Sabi ko, tatawag ako. Sasagutin mo ba? Oh, of course, Hades. It was a very sudden leave. Hindi ko inakalang linggo na lang ang bibilangin pero hindi ko naman ipinakita sa kanya na malungkot ako para roon. Until our last day, I still encouraged him to do it. I even asked him to try out our first video call even when I know I can't be of help whenever he's doing bad at his masters. Hi! Sabi ko sa screen kahit na nasa harap ko naman siya. He didn't say anything. He only looked at his screen too. I smiled on the screen and took photos of myself. Ayan, okay na? Ganyan lang ang tawag pero iba ba ang oras niyo roon? I'll call when you're home from school. Itutuon ko sa tamang oras. Anong oras kaya roon? Tanong ko at nag-isip. It doesn't matter. So, you have no excuse not to answer my calls. Malungkot ang mga naging sumunod na araw kahit pakatawagan ko nga siya. I have a lot of things to tell him while he only sighs and listens. Nakakairita si Mami. Dalawa talaga ang binili niya para sa akin. I like it, but it's too much to buy 2 bags of the same design. Sabi ko habang ipinapakita sa kanya ang mga bag na binili ni Mami para sa akin. That's okay. You can use that when you wear something else. Ngumisi ako at natantang masyado talaga ako maingay at sinasabayan niya na lang dahil wala naman siyang masasabi. Bukas, wala ako ng ganitong oras kaya kung okay lang, pwedeng 10 or 11 ka na tumawag? His brows furrowed. Bakit? Saan ka pupunta? Natawa ako. It's the second fitting for my prom gown. Alam mo na, nakibit ako ng balikat. Alright, you can take a picture with you wearing it. No! Giit ko. I can't. Dapat sa prom night na ako magpakita sa'yo. Yung nakagown ako at naka-makeup pa. Hindi pwede bukas. He laughed. You're still beautiful even without makeup. Ngumisi ako at bahagyan na tahimik. Bahagya akong inilayo ang kamera sa mukha ko para lang pumikit ng mariin at ngumisi palalo. Nang ibinalik ko, kitang-kita ang pamumula ko. He chuckled. Nilayo ko ulit. Nahihiya na namumula na ako ngayon. Fine, just take a picture when you're in prom.
Wala ka ba talagang date? Huminga ako ng malalim bago ibinalik ang cellphone. Tumango ako. Wala. Is there an after party? Yep, Arturo and my friends planned it out. Uh-huh. His low baritone became more seductive over the phone. And you're going? I want to, but I'm the youngest of my batch. I'm not yet 18. Right, you can't go. Oo nga eh. Sabi ni Arturo, hindi naman halata iyon lalo na kapag sila ang kasama ko dahil pare-pareho na silang 18. Kaya pag-iisipan ko rin. Follow the rules, Felicia. You're not yet 18. I know. Chill. Oo, hindi pa. Kaya, sige, hindi na. Mahuli ka pa roon. Gusto mo ba yun? Of course not. Nakakahiya. Hindi na nga ako sasama. For some reason, Mommy and Daddy are always fighting these days. It's about money, but I ignored it. Paano ba naman kasi at grabe makalusay ng pera si Mommy, kaya iyon siguro ang pinag-aawayan. Sa school naman, naging maayos ang tungo ng mga kaibigan ko, lalo na dahil hindi naman nila ako madalas makasalamuha noong mga nakaraang buwan. Nitong nakaraan lang ako nahahagilap simula noong umalis si Hades. Wala ka bang lakad? Si Katie nang nakita ako sa benches na nanonood ng football game ni na Arturo at ng ilan pang mga kilala sa batch. Wala, I promised Arturo I'd watch, so I'm here. We, baka nagbago na ang isip mo kay Din ha? Anito. Napatingin ako sa mga naglalaro at nakita si Din doon. He waved at me and smiled boyishly like usual. I waved back and smiled at him. Ganoon din si Katie. Hindi, si Arturo ang pinuntahan ko. Sabi ko, nanatili ang mga mata sa field. Ganoon? Ba't ka nanonood kay Din? I sighed. Parehong laro lang kaya natural na manonood ako kay Din. Magkasama sila ni Arturo eh. Tinay ka pa, Feli. Kung sa bagay, natural na magugustuhan mo yan at may construction firm yan. Lilipat ba ang daddy mo kapag umalis sa mga Riego? Si Katie na kinaiiritahan ko na ngayon. Where's Gretel? I asked. Papunta na rin dito, Feli. Ano? She said, now back at her original argument. Nagkatinginan kami. Nagdadalawang isip pa ako kung sasagutin ko ba siya na maayos o didiretsuhin na. It sounds like an attack but it's not true so I should let it pass. Kung hindi lang kami pinagitnaan ng isang batchmate, ay siguro nasagot ko na talaga siya. Hi Feli, ang tagal na kitang hindi nakikita sa campus after class ah. You're always busy last year. Do you mind if I sit beside you? Hi Jay, sure. Bahagya akong tumabi. Nakita kong umirap si Katie at umiling. I was then busy talking to Jay, a schoolmate, who I was realized is dropping hints about his plan to court me. So, you're not with Dean? Akala ko pa naman dahil madalas yan magyabang tungkol sa inyo. Si Jay, natili ang mga mata ko sa field. Pumalakpak pa nang nakitang nakaagaw ng bola si Arturo. No, I said a bit unenthusiastically. Really, Feli? Loko yun ah. Sa bagay, sabi nila, obsessed nga raw sa'yo yan. Hindi ako kumibo. So, pwede kang ligawan? There, it took him a while to say it. Ang haba pa ng pinag-usapan namin at nakagol pa ang team nila Arturo bago niya tuluyang nasabi ito. I waited for it so I can put it out clearly. Hindi ako pwede, may iba akong gusto. What? Jay laughed. Sino? Si Din? Umiling ako. Si Arturo? Basta, may iba akong gusto. Ah, alam ko na. Tama nga siguro yung usap-usapan tungkol sa'yo, na may boyfriend ka na raw na construction worker. Wow! Hindi pa kami, pero tama ka. May gusto akong construction worker kaya ayaw kong magpaligaw na. Humagalpak si Jay sa tawa. Natili naman akong seryoso habang nakatingin sa laro. Felicia, you're rich. You can just like someone like that. Pakiramdam ko, eksperto na ako sa pagsagot sa mga ganitong bagay, lalo na't sa loob ng isang buwan, 4 na beses akong nakarinig ng parehong ganoon sa iba't ibang lalaki. I was back in our social circles that even during our prom, Katie began to seem so annoyed because I was socializing again. May I have this dance, Feli? Si Din sabay lahad ng kamay sa akin. Nasa gitna ako ng crowd kung saan ako ang kinakausap ng lahat.
I'm wearing a gold-embroidered serpentina gown made by the country's top designer. Kanina pa nila pinupuri ang suot at makeup ko. I tied my hair up, something I don't usually do, that shocked them more. Naiinip na sa paulit-ulit na sagot tungkol sa damit ko at makeup ko, pumayag na akong makipagsayaw kay Dean. Nakailang sayaw na rin ako sa mga kaklase at kung wala lang ibang kasayaw si Arturo roon, magalit na iyon na pumayag ako kay Dean. "You're so pretty," he said while we're dancing. "Thanks, Dean. You look dashing as well." "You think you'd win the prom queen?" he asked. Meron pa palang ganon? Patapos na yata ito." "Sa pagtatapos magkakaroon na, Feli. I don't like joining in things like that, but I want to be prom king because I think you will win the prom queen." "That's sweet of you, but I don't hope for it that much." He smiled. "Now you find me sweet, huh?" "I just don't want to spoil the night. Somehow, baka mali lang ako sa mga iniisip ko kay Dean." Hindi ko dinugtungan ang usapan namin dahil ayaw ko nang may magsalita pa sa amin. Hindi na rin siya nagsalita at na-appreciate ko iyon. The music was a slow contemporary love song and everyone is dancing sweetly. Ganoon din naman ako kay Dean, gaya sa sayaw na ginawa ko sa mga nakasayaw ko bago siya. However, in the middle of the quiet slow dance, he tilted his head and tried to kiss me. I panicked at first, but I realized I would make a scene if I did it. Iniwas ko na lang ang ulo ko at bahagyang itinulak si Dean. "Stop it, pinagbigyan kita dahil kahit paano magkaibigan tayo. Don't cross the line, Dean." He smiled. "Tinutulungan ni Daddy si Tito Fidel, Felicia. Hindi rin inaalis ng parents mo ang posibilidad ng fixed marriage sa'yo. Nakikita kong kalaunan papayag si Tito Fidel na tayong dalawa ang ipakasal." Nagbuntong hininga ako. Hindi papayag si Daddy, sigurado ako. Nagbibiro yon pero alam kong ayaw niya sa ganyan. I have a gold rectangular purse that could turn into a sling bag. Alam kong makakasira sa buong outfit pero dahil nangako si Hades na tatawag sa akin sa ganitong oras, kailangan kong suotin iyon dahil naroon ang cellphone. I felt it vibrating. Mabilis akong kumalas kay Dean. I'm sorry, Feli. Look, let's dance more." Aniya sabay hawak sa kamay ko at lagay sa kanyang balikat. "Sorry, Dean. I have to answer an important call." Sabi ko at walang pag-aalinlangan lumabas na roon. Kaya naman inubos ko ang sumunod na oras sa labas ng hotel. May isang maliit na hardin doon na may fountain. Umupo ako sa konkretong hawakan ng hagdanan habang sinasagot ang tawag ni Hades. I smiled. "Hi." "Hi," he said in a low tone. "I received the photos you sent me." "Maganda ba?" tanong ko. He's on his bed now, lying on his stomach. Lokot ang kanyang unan at kitang wala siyang t-shirt. His hair is longer and messier and he's grown a thin stubble, visible even on the video call. "Maganda, you tied your hair up." "Maganda, you tied your hair up." "Yap, sabi ng makeup artist eh. It suits my gown since it has a lot of details." He sighed and didn't say anything. "Sabi ng friends ko, baka manalo raw ako ng prom queen. Kaso, ayoko naman. Ayos lang kahit wala." "Did you enjoy the night?" Tumango ako at muling ngumiti. "Ang saya." "You danced?" "Yup, I did. Marami ako nakasayaw." "Ilan?" Nanliit ang mga mata ko. "I lost count." "Okay." Napapaos niyang sagot. "May kasayaw ako nung tumawag ka. Buti tumawag ka. Hindi ka na busy?" "Tapos na ako sa ginagawa." Sorry, did I disturb you and your dance partner?" "It's okay. I was waiting for your call." "Where are you?" Medyo matagal niyang sinagot iyon. "Nasa labas, sa garden." Tahimik kaming dalawa. Namungay ang mga mata niya. "You should go back and enjoy your party instead of answering my call, Feli." "Hindi, ayos lang sa akin. Hinintay ko talaga ang tawag mo." He licked his lower lip. Tumihaya siya at bahagya akong nakita ang kanyang walang saplot na dibdib. Nilakhan ko ang mga mata ko. He smirked and then slowly, it faded. "I'm sorry for making you do this when you should just enjoy what you're doing." "This is better than prom, Hades. And with that view, this is totally better." He gave a harsh bark of laughter.
You're doing it again. Doing what? Ngumiti ako kahit na bahagyang dumaan ang sakit sa aking puso. I realized that I am such a sad sight here in this garden. Madilim at malalim ang gabi. May mga lamp lights at fountain lights lang ang ilaw para sa akin, habang ang mga kaibigan ko ay nagkakatuwaan, samantalang ako ay nandito sa labas, katawagan siya. Despite that sad sight, my heart is actually so full and happy. Medyo lumaki ang braso mo, puna ko. You don't see my arms that much back then. I don't believe you. No, really Hades, anong ginawa mo? Nag-gym? Well, nag-gym at martial arts gaya ng dati. It's boring here after class, when you're asleep. Really? Di malaki na lalo ang katawan mo? Ano ngayon, Felicia? May problema ka sa katawan ko? Nagnising aso ako. Wala lang. Pwede akong tumaba kasi kaya mo akong buhatin kahit na tumaba pa ako. Shut up. He laughed. Tumawa ako. I won the prom queen but I did not show up because I was busy on that garden. Galit na galit tuloy si Katie sa akin dahil hinayaan ko raw si Dean na mag-isa sa stage at sinadya ko ang lahat para magpapansin. Saan ka galing? Tanong niya nang nakita ko papasok sa hall. Kaunti na lang ang naandoon at hula ko tapos na ang prom. Nag-alisan na para sa night out ang iba at nagpalit na ng mga damit. Sorry, You're really feeling so important, no? Ultimo award sa prom queen? Inisnab mo? Katie, pigil ni Gretel. Tama na. Nasa labas ako. Huli na nang nalaman ko na ako ang nanalo. I don't believe you! Katie, that's enough! Si Arturo sabay pagitna kay Katie. Tumayo rin si Dean sa gitna. Nanonood pala sa amin. Hinila rin ni Jay si Katie. Katie looked so offended at them. Nanilisik na mga mata ang iginawad niya sa akin. Pinagtatanggol lang kita, Dean, kasi pinahiya ka ng feeling na yan kanina. I don't mind, Katie. Si Dean. All of you are so damn crazy for her. It doesn't make sense. She's a bitch, just a pretty face. Katie, I'm sorry, okay? Sorry, Dean. Hindi ko talaga alam na ganito. Paliwanag ko, pero tinalikuran na kami ni Katie. Hindi ko pa alam noon ang nagbabadyang problemang kakaharapin ng pamilya ko. Ang alam ko, normal na problemang pambata lang ang mararanasan ko. My debut is fast approaching and all the problems that occurred from then on was about it. Sobrang laki at gastos noon. Hindi naman pinag-awayan ni Mami at Daddy pero siguro kasali na rin tuwing nag-uusap sila tungkol sa pera. Meanwhile, I secretly hoped for Hades to come back home on my big day. I'm 18 and legal. Lagi akong nahihiya sa edad kong sobrang bata para sa kanya. Hindi ko naisip na gusto niya ako o ano pa man. I just think we're friends but I can't deny I want us more than that. Hindi nga lang iyon posible dahil sa edad ko. Pero ngayong 18 na ako, it was like a new door opened for me and him. Busy si Mami sa paghahanda ng debut ko. Yesterday, we shot a teaser for it. That's good. Kailan maipapakita iyon? Hindi ko nga lang siya masabihan na umuwi. Alam kong abala siya. Noong nakaraang mga linggo, ang dalang niyang tumawag dahil may presentation yata siya sa thesis. Hindi ako sigurado. At baka sa mismong debut ko pa ang mga importanteng araw niya kaya lalong ayaw kong mamilit. Still, I secretly hoped for it. Siguro next week, I'll show it to you immediately kung online ka. Nasa school ako nang ibinigay ng videographer sa akin ang trailer para sa aking debut. Ibinigay na rin sa akin ang photoshoots ko ng photographer. Sa excitement kong ipakita kay Hades, tiningnan ko ang profile niya para ma-message siya. Hello! Sigaw ni Arturo galing sa likod ko sabay hawak sa magkabilang balikat ko. Sa gulat ko, nabitawan ko ang cellphone ko at nahulog iyon. Nagmamadali kong dinampot iyon lalo na't nasa harap ang picture ni Hades. Sino yun? Wala! Agap ko. Kilala ko yun Hades Riago? Si Arturo sabay tabi sa akin. Itinago ko ang cellphone ko at mabilis na tinawanan siya. Kunwari, hindi kinakabahan. Oo. Tiningnan ko ang profile ng boss ni Daddy. Oo nga pala no. Director si Tito Fidel doon Boss din siya, hindi ba? Lalo na't ilang taon pa yung si Hades. Nag-aaral pa yata yun sa ibang bansa Masters yata, hindi undergrad. I slightly defended him. Oo nga,
Nakwento sa akin ni Joffrey na kasama nga raw ang girlfriend noon sa pag-aaral doon. Girlfriend? Bigla akong kinabahan. Oo, pinsan ni Joffrey. Kapatid ni Nathan, si Natalie Levisse. Napag-usapan lang namin noong nakaraan kasi yung ex ni Joffrey, si Cynthia, pumunta raw ng ibang bansa para sundan doon. Nagsiselos. Parang ganoon, hindi ko masyadong maalala. Nanuyo ang lalamunan ko. Napansin siguro ni Arturo na nagulat ako. Kinuha niya ang cellphone niya. Sige, wait lang at tignan ko yung picture na ipinakita sa akin ni Joffrey. Ewan ko ba't din napakwento si Joffrey sa akin nun eh. Hindi naman yun makwento. Parang sinaksak ng punyal ang puso ko nang nakita ang ilang picture doon na tinitingnan ni Arturo. It's Hades in an overlooking restaurant with the pretty Natalie Levisse in front of him.